So, okay guys, ito another day, another vlog tayo. So, yan. Itong vlog ko na to regarding ulit kung magkano yung starting capital ko nung nag-uumpisa pa lang ako mag-sari-sari store. Ang dami kasing nagtatanong at saka ang daming nagchat-chat na sa akin pini-PM ako tapos may mga nagko-comment and tapos actually yung iba nagagawan ko pa ng paraan nami-mention ko sila doon sa ginawa ko na dating vlog, yung sinabi ko nga yung starting capital ko. So ito guys, uulitin ko lang Bali si Daddy Jepo nyo konting bahapyaw lang. Nag-start ako mag-business back from 2022. So magto 2 years na siya ngayong August. So yung guys, bali yung starting capital ko pala 10,000 pesos lang. So kung ano yung nakikita nyo ngayon sa tindahan ko more on kinita ko na yon tapos nagro-roll lang ako, lagi lang ako nag-iinvest. Nung nag-i-start talaga ako guys, share ko lang yung experience ko konting kita lang, agad akong bumibili ng mga stock. Ayoko natutulog yung pera no'n. Actually, everyday talaga no'n namamalengke ako. For example, kumita ako ng 2,000, ibibili ko na kaagad yon para mag-multiply sila ng mag-multiply. Then, nung nakaipon ako ng konti, pinalaki ko yung tindahan, pina-insulation ko, tapos bumili ako ng istante, yung dalawa nga, yun. Una isa muna Tapos yung pangalawa na nga yun, bali nag-share si mami doon kasi nga yung mga beauty products at saka yung mga school supplies, binigay ko na sa kanya, mas magaling siya sa akin doon. Tsaka para may side hustle na din siya kasi nga nagwo-work siya. Ganyan naman, siyempre, tulungan lang naman sa family. And may mga nagtatanong rin pala guys, ito, isama ko na rin, kung magkano yung patong ko sa mga tinda. Depende na po sa inyo yan. Siyempre, medyo secret ko na yun sa tindahan ko. Pasensya na po. Pero i-try nyo na lang. Baka yung iba kasi sinasabi nila, di ba? May mga standard naman yan sa akin kasi iba-iba. Depende sa pagod ko, depende sa layo ng pinagkukuhanan ko. Kung mapapansin nyo kung paano ako nagdi-display, paano ako namamalengke. Kino-compute ko rin kasi yung mga expenses ko sa gas. So, titignan ko muna kung magkano yung kikitain ko dito bago ko siya papalengkehin. For example, kunwari gagamitin ko yung tricycle ko, di ba? Kailangan madami yung bilhin ko para hindi masayang yung biyahe. Kaya napapansin nyo naman, dami kong segue every time na may personal na lakad, ihahatid ko yung anak ko, ihahatid ko si mami. Kung along the way naman yung pagbibilhan ko, dadaanan ko talaga. Ayokong naka-stock, kung si Juno ay may 2 hours na klase, ayokong magantay dun sa waiting room nila. Iisip ako ng ibang paraan para makabili ako kahit papano. Kahit ba na meron pa akong stock ng isang item, bibiling ko, dadagdagan ko na lang. Para sa susunod na pamamalengke ko, makakabawas na siya sa bigat ng gagamitin kong tricycle kolong-korong or yung sasakyan ba. So yan guys, malinaw na. Yung mga nagtatanong ng presyo, search nyo na lang. May mga ibang vlogger na nagsasari-sari store, sinasabi nila yan. Depende yan sa inyo. Nasa sa inyo naman yan Yan lang. Konting advice lang guys. Sana makatulong sa inyo to. And sa mga nagpo-follow and nagko-comment, and sa mga nagpapa-shoutout, iniipon ko lang kayo para minsanan na lang kasi kita nyo naman, Daddy Jepo nyo, napaka-busy. Masya-shoutout ko rin kayo guys. So maraming salamat. Sana patuloy nyo akong i-follow. Tapos mag-comment lang kayo kung kaya naman sagutin. Sasagutin ni Daddy Jepo yan. So yun lamang po at maraming salamat kasi nai-inspire ko kayo kahit papano guys. Lagi akong magbibigay ng konting motivation tsaka kaliwanagan sa negosyo. Huwag po tayong panghinaan ng loob. Sipag lang. And always remember where you came from, kung paano ka nagumpisa para ma-inspire ka ulit. Kung dati hindi mo nagagawa to at nagagawa mo na ngayon to, napaka-bless natin. So, yun lang guys. Maraming salamat. Syempre, finger heart kayo sa akin ang haba nito. Bye-bye. Sana matapos nyo. God bless you po.